Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 1091. Si Lord Kennybread na may namumulang mga mata ay nakalusot sa harapan ng karwahe ng bilangguan bago itinaas ang kanyang kamay ay iginuhit ang kanyang saber, at marahas na nagswang. Klang! Ang karwahe ng bilangguan ay pinaghiwa-hiwalay ng oras at tumagal si Monica at agad na sinalo siya ng baywang ni Lord Kenny bago siya ay lapit sa kanya, Lord Kenny sa sandaling iyon. Nagulat si Monica at labis na natuwa. Bahagyang naghiwalay ang kanyang mapulang labi at mahinang sinabi ang dalawang salitang ito bago siya makapagsalita na wala ang halos kalahati ng kanyang buhay mula sa pagparada sa ilalim ng ulan at pagkahagis ng mga bagay sa karamihan. Mahal. Huwag mag-alala. Narito ako. Narito ako. Dahan-daang inalo siya ni Lord Kennybread. Ang kanyang puso ay labis na nasasaktan sa mga sakit na parang binaril sa puso ng libo-libong mga araw. Nakita niya ang pinsala ni Monica na napuno ng napakarilag na mukha na labis na namumutla sa sandaling iyon. Ang kakulangan ng hininga ay binigyang diin lamang na pinahirapan siya ng mga taong iyon. Ano ang nangyari dito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ipatupad siya? Namamaos ang kanyang boses-os na naska ni Lord Kenny ang kanyang paligid. Sa mga nakaraang araw, naging abala siya kaya wala siyang ideya kung ano ang naganap. Hindi na niya napigilan ang kanyang galit sa oras na iyon nang makita si Monica na nasugatan at si Ambrose ay namatay sa sahig. Ang galit sa kanyang puso ay patuloy na tumataas ng mabilis. Ang sumunod na segundo, si Lord Kennybread ay sumulyap sa gwardya ng bantay. Gaano ka manggahas na tratuhin ang aking babae sa ganitong paraan? Ikaw ba, naghahanap ng kamatayan? Thudi sa kanyang mga sinabi. Kinilig ang kapitan ng bantay at agad na lumuhad at nahihiyang sinabi, Lord Kennybread, hindi sa gusto kong tratuhin siya sa ganitong paraan. Ginawa ka ng ginang ng babae. Pagkatapos ay tumingin siya sa sahig na gawa sa kahoy sa likuran ni Monica. Ang kahoy na signboard ay nagsulat kung paano si Monica ay hindi nararapat sa isang babae sa sandaling iyon. Ang mga mata ni Lord Kennybread ay nakatingin din sa signboard, at mahigpit na kinuyam ang kanyang kamao. Ano? Niloko ng aking minamahal ang mananakop at nagpalipas ng isang gabi. Paano ito posible? Siya ay dalisay at inosente. Paano niya maaakit ang mga naneksak? Kasabay nito, si Monica na sumandal kay Lord Kennybread ay napakahina na kaya niya mawala ng anumang oras na nauutal na sabihin na, Lord Kenny, H did not do HH was framed. Lord Kennybread ay napag-isipan ng marinig ang mga salita nito. Tumango siya at sinabi, Mahal, mahina ka kaya tumigil ka sa pagsasalita. Ay maniniwala ako sa iyo ng kurso, sinabi ng kapitan ng gwardya. Lord Kenny, ang taong pinatay ay nagpakamatay dahil sa kahihiyan. Pagpapakamatay. Lord Kennybread ay matingkad sa pandinig na iyon. Makinig kayong lahat. Ibinaba niya ang kanyang larangan ng enerhiya habang iniskan ang buong karamihan at sinabi. Ang Mistress Monica ay naka-frame. Sa hinaharap, kukunin ko ang iyong buhay kung may manggahas na makipag-usap tungkol sa kanya. Ang kanyang tinig ay hindi malakas. Ngunit kalahati ng buong Royal City ay malinaw na naririnig siya. Ang ulan ay pinatuhog ang damit ni Lord Kenny. Ngunit siya ay may kamahalan na tumayo sa ulan. Niyakap niya ang baywang ni Monica at marahang sinabi, bumalik si Jerlet. Pakiramdam ni Monica ay mainit sa loob. Ang lalaking ito ay nagbigay sa kanya ng lubos na seguridad. Sa sandaling iyon, mahina siyang tumango ngunit biglang may naisip at may sabik na sinabi, My child. Ang anak ko ay nasa karwahe pa rin ng kulungan. Ang mabilis na isinugod ni Lord Kenny sa karwahe ng bilangguan nang marinig ang mga salita nito at tumingin. Biglang namula ang mga mata nang tumambad ang makapal na mga ugat nito. Nakita niya ang maliit na Ambrose na tahimik na nakahiga doon na may isang maputlang mukha na walang isang solong payong sa kanyang tabi. Hindi natitiyak kung gaano katagal siya pumanaw habang patuloy na tumetama sa kanya ang ulan. Nabasa ang buong katawan niya sa ilalim ng ulan. Swoosh! Ang mga namumulang mata ni Lord Kenny ay agad na sinilip ang kanyang paligid. Sa sandaling iyon,
Siya ay ganap na galit habang nakatingin sa kalangitan at umungal ng, ang kanyang dagandong ay parang nabasag ang kalangitan at pinaghiwalay ang lupa ng galit na maaaring ilipat ang mga bundok at ilog. Kabanata 1092. Gasolina isa-isang tinakpan ng mga nakapaligid na tao ang tainga ng marami sa kanila ay napailing ng kanilang masakit na pandinig sa tainga na si Lord Kenny na dahan-daang tumingin sa kanyang paligid. Kaagad, ang mga tinangay ng tingin ni Lord Kenny maging ang mga bantay o ang mga nakapaligid na tao ay nabasag sa puso at hindi mapigil ang mapabuntong hininga. Nakakakilabot ang mga mata niya Lord Kenny. Ang kapitan ng bantay na nakaluhod doon ay taos-pusong kinilabutan sa baluktot ng dilath. Lumakad si Lord Kenny at marahas na sinipa. Ngumisi ang kapitan ng gwardya at lumipad paatras. Lord Kenny, sa oras na ito. Balisa si Denise na bumaba mula sa sedan chair, tinuro niya si Monica at sinabing, Lord Kenny, this bitch do not deserve to be treated well. She went behind your back and sleep with another man. Siya ay immoral, siya ay manahimik ka Kurt, sumigaw si Lord Kenny at hinampas sa mukha si Denise. Sampal. Ang sampal ay gumawa ng Denise fly na 12-12 metro ang layo bago mabagsik sa pader. Thudi kaagad, kalahati ng mukha ni Denise ay ganap na namamaga. Natigilan siya at tumingin kay Lord Kenny sa isang sarap na sorpresa, nagalit, at kinilabutan ng sabay. Dito siya dahil sa isang walang status na babae. Ano? Sinampal ni Lord Kenny si Lady Denise. Isang kaguluhan ang sumabog mula sa karamihan nang makita ang eksenang ito. Nasa isang mainit na talakayan sila, si Denise sa tagiliran ay labis na sumasakit sa puso. Lord Kenny, ako ang totoong lehitimong asawa mo. Paano mo ito magawa sa akin para sa asong ito? Ginawa ni Monica ang mga nakakasusamang bagay. Sa makatuwid ay kinaladkad ko siya upang maparada upang maprotektahan ang aming karangalan at reputasyon. Ano ang nagawa kong mali? Klang mabilis na lumakad si Lord Kenny. Inunat ang kanyang kamay. At brutal na sinakal ang leeg ni Denise. Hirap na huminga si Denise nang asul ang mukha nito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na walang sinuman sa lupa na ito, at ang ibig kong sabihin ay walang sinuman ang maaaring manligalig kay Monica o Ambrose. Sinumang manligalig sa kanila ay mamamatay. Sumigaw si Lord Kenny ng pamumula ng mga mata. Patayin kita at ang iyong buong pamilya kung masungit ka sa kanila. Gas binitawan niya ang kanyang kamay nang matapos ang kanyang mga salita at si Denise ay bumagsak sa maputik na lupa habang hinihingal na hininga. Dali-dali kumuha ng doktor. Malamig na tiningnan ni Lord Kenny ang kapitan ng gwardya at sinabing, anumang mangyari sa bata, lahat ng dumalo sa parada ngayon sa kanila ay ililibing kasama niya. Lahat sila ay nakabaon kasama niya. Ang huling mga salitang iyon ay parang isang dagandong ng kulog na malinaw na tumunog sa tainga ng bawat bantay. Hula. Ang mga nakapaligid na bantay ay lubos na kinilabutan at agad na lumuhad sa susunod na segundo. Oo. Pupunta ako ngayon. Dinala ng kapitan na bantay ang kanyang sakit at nagpumiglas na bumangon. Kumuha siya ng ilang mga kalalakihan upang dalhin ang Ambrose bago bumalik sa Guangping Palace. Isa pang gwardya ang mabilis na tumungo sa palasyo upang makuha ang Dr. Gu. Sa parehong sandali, ang isang nakapaligid na karamihan ng tao ay sumabog. Anong nangyayari? Ipinagtanggol pa rin ni Lord Kenny si Moraikan na kumilos ng walang immoral. Ang asong babae na ito ay dapat gumamit ng ilang mahika upang lituhin si Lord Kenny. Patuloy na dumarating ang mga talakayan na ikinagalit ni Lord Kenny. Tinuro niya ang mga nakapaligid na tao at malamig na sinabi, lahat, manahimik kayo. Mga kalalakihan. Kunan ang mga nagtapon ng mga bagay kay Monica ngayon lang at ikulong ito. Kabanata 1093. Lord Kenny. Dahan-daang natauhan si Denise sa sandaling iyon. Huminga siya ng malalim bago muling lumakad habang patuloy na bumabagsak ang luha niya. Lord Kenny, paano mo ako masasekal sa kalahating namatay dahil kay Monica Von? Ako ang iyong asawa na si Monica ay gumawa ng mga immoral na bagay at pinahiya ang aming buong pamilya.
Hangad ng mga tao na bitayin ko siya. Bakit mo pa siya pinoprotektahan? Hindi kita babalikan kahit nakaim ka ngayon gusto mong mamatay. Sayang ang iyong hiling. Sa oras na iyon, dahan-daang lumingon si Lord Kenny gamit ang kanyang namumula mata at dahan-daang lumakad patungo kay Denise kasama ang kanyang mahabang sable sa kamay na puno siya ng isang nakamamatay na aura sa sandaling iyon. Lord Kenny tahimik na nanginginig si Denise nang makita ang nakakakilabot niyang mga mata. Hindi niya inaasahan na si Lord Kenny talaga ang may balak na patayin siya. Binuhat ni Lady Denicel Lord Kenny ang kanyang saper at ipinatong sa kanyang leeg bago malamig na sinabi, "Malinaw ako kung anong klaseng tao si Monica. Malinaw din ako kung anong uri ng tao ang sinabi mo. Sinabi mo na inakit ni Monica ang taong sinaksak na namatay, di ba hayaan mong tanungin kita, kung paano namatay ang taong magnanakaw? Tingnan mo ako at sagutin." Sa pagkakataong iyon, isang malakas na aura ang sumabog mula kay Lord Kenny. Ang mga mata ni Denise ay gumala habang nararamdaman ang kanyang nakahihingal na aura at hindi maipaliwanag na panik. Ngunit, nagpanggap pa rin na hindi natakot at sinabi. Inihaw ng warnan na ito si Lan Maxwell na naging sanhi sa kanya upang saktan si Lord Kenny. Pagkatapos ay pinatay niya ang kanyang sarili bilang pagbabayad dahil hindi siya nang ahas na harapin. Ikaw, alam ng lahat sa palasyo ng Guangping ang tungkol sa pangyayaring ito. Sinabi ni Lord Kenny na namumula ang mga mata. Pinatay ang sarili. Anong magandang dahilan? Naglaro ka ng mabuti ng iyong mga card, hindi ako mapakali sa iyo dahil kami ay mag-asawa. Hayaan mong magkaroon ka ng mabilis na kamatayan sa susunod na buhay. Tandaan na huwag alukin ang tungkol kay Moraiko Lord Kenny ay tungkol sa upang hampasin si Derice sa sandaling iyon. Paano kung siya ay ang kanyang lehitimong asawa? Dapat siya ay mamatay dahil binuli niya si Monaco, Lord Kenny, you cannot. Hindi mo magawa. Sa sandaling iyon, ang mga nakapalibot na sundalo na mapagkakatiwala ang kalalakihan ni Lord Kenny ay magkasabay na lumuhod, "Lord Kenny, siya ang asawa mo. Kung pinatay mo si Lady Denise dahil kay Monica, sisisihin lamang ng mga tao kay Monica kung lumabas ang balita at sasabihin na pinatay niya si Lady Denise." Ang ilang gwardya ay lumuhod at lumapit kay Lord Kenny upang akitin siya sa isang malambing na tono. Oo, Lord Kenny, mangyaring mag-isip ng 2 beses. Ang mga boses ng pakiusap ay tumunog habang marahas na itinapon ni Lord Kenny ang kanyang saber sa sahig na may malamig na mukha. Tumingin siya kay Denise at sinabing, "Binitawan kita ngayon. Mamamatay ka kung may susunod na hindi alintana kung sino ang hihinto sa akin." Tinaas niya ang kamay niya at brutal na sinampal ulit ang mukha ni Denise. Siyep. Gaano kahirap ang sampal na ito? Napakahirap na dugo ay dumaloy mula sa mukha ni Denise na lumipad ng 50 metro ang layo bago marahas na dumapo sa lupa at pumanaw na si Lord Kenny ay hindi man lang tumingin kay Denise habang niyakap niya si Monica at sinabing, "Mahal, umuwi tayo." Mahinang tumango si Monica. Siya ay pinahirapan hanggang sa halos patay na sa nakaraang mga araw at bahagya ay may anumang lakas na nadama upang magsalita. Gayunpaman, naging emosyonal si Monica sa sandaling iyon at labis na nagpapasalamat kay Lord Kenny nang makita na halos mapatay niya si Denise at nakuha pa ang mga taong naging sanhi ng gulo. Lord Kenny, pinunasan ni Monica ang kanyang luha at tumingin kay Lord Kenny bago mahinang tinanong, "Sulit bang gawin ang lahat ng ito para sa akin, Wool?" Huminga si Lord Kenny ng malalim. Ang mukha nitong puno ng kahabagan kasama ang mga pahiwatig ng determinasyon ay tumingin sa siya bago sumagot, "Mahal, matagal na. Hindi mo pa rin maintindihan ang nararamdaman ko sa'yo. Maaari kong walang takot na maging kaaway ng buong mundo para lamang sa iyo." Naging banayad ang tono ni Lord Kenny pagkatapos nito. "O sige, mahal, huwag ka nang magsalita. Ibabalik kita upang magpahinga." Pagkatapos ay dinala niya si Monica at umakyat patungo sa Guangping Palace. Bumubuhos ang ulan. Kaya't kinuha ni Lord Kenny ang isang payong mula sa tabing kalye upang masilungan si Monica mula sa ulan, ngunit pinayagan siyang buong babad. Sa sandaling iyon,
Si Monica ay napuno ng mga gumalaw na damdamin. Huminto siya sa pagkuha at ipinatong ang kanyang ulo sa dibdib ni Lord Kenny habang nakakaramdam ng isang hindi masabi na pakiramdam ng seguridad. Maraming tao ang naaresto sa mga kalye sa sandaling iyon. Sila ang nagtapon ng mga gamit kay Monica. Lord Kenny, naka-frame ako. Lord Kenny, nagkakamali ka sa oras na iyon. Ang mga kalye ay isang gulo ng maraming tao ang naghihintay at nagrereklamo. Ang mga iyak ng mga tao ay patuloy na dumating. Ngunit si Lord Kenny ay nanatiling tahimik na may isang mabibigat na ekspresyon na hindi nagpakita ng kahit isang pahiwatig ng reaksyon. Kabanata 1074. Kahit na ang mga taong ito ay inosente, kailangan nilang magbayad para sa pananakot kay Monica at Ambrose. Bumalik sa palasyo ng Guangping, pinatong ni Lord Kenny si Monica sa kama at dahan-daang tinakpan siya ng kumot. Magmadali. Humanda ka ng ilang sopas na luya. Hinimok ni Lord Kenny ang isang pangunahing lingkod. Kitang-kita niya na ang buong katawan ni Monica ay malamig sa mapatla niyang mukha. Sa mga oras na iyon, masakit ang sakit ng kanyang puso. Hindi nagtagal matapos ipadala ang sopas na luya at personal na pinakain ni Lord Kenny si Monica. Hinaplos ni Lord Kenny ang buhok nito puno ng lamang mula sa mapansin ang mukha ni Monica na unti-unting nababalik ang kulay nito at sinabi, "Mahal, maayos na ang lahat ngayon. Huwag kang mag-alala. Walang babanggit dito mula ngayon. Wala ring makagapi sa iyo." Hinigpitan ni Lord Kenny ang kanyang kamao nang maalala ang pangyayari. Ilang sandali lamang ang nakalilipas at hindi mapapatay ang galit sa kanya. Labis na naantig si Monica sa pakikinig sa kanyang mga salita. Binuksan niya ang kanyang mapulang labi at sinabi, "Lord Kenny, salamat." Ang kanyang puso ay labis na sumasalungat sa sinabi niya ng mga salitang iyon. Sa lahat ng mga taon, ang puso niya ay sinakop ni Daryl kaya't wala siyang anumang nararamdaman para kay Lord Kenny hanggang sa araw na ito na napagtanto ni Monica kung gaano ang pagmamalasakit sa kanya ni Lord Kenny. Kung gaano siya kaswerte na makilala ang isang lalaking lubos na nagmamahal at malasakit sa kanya. Sa sandaling iyon, nakonsensya lamang si Monica kay Lord Kenny. "Mahal, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw ang aking babae, kailangan kong protektahan ka." Nakangiting sabi ni Lord Kenny. Tumango si Monica ng ulo na may masayang ngiti sa mahinang mukha sa isang iglap. Nagbago ang paligid ng silid habang nagkatinginan. "Nay!" Isang boses ng isang bata ang nagmula sa labas ng pintuan ng sandaling iyon. Tinulak ni Ambrose ang pinto at tumakbo papasok. Si Ambrose ay dati nang pumanaw sa parada. Nagkaroon siya ng malay sa sandaling ito sa ilalim ng napapanahong paggamot ng doktor na inay. Ambrose ay tumakbo sa mga braso ni Monica habang siya ay tumingala at sinabi, "Nay, kailan tayo pupunta sa World Universe? Ayoko nang manatili dito." Ang mga tao dito ay maan. Pagkatapos ay tumingin si Ambrose kay Lord Kenny at inosenteng sinabi, "Father Emperor, sabay tayo sa World Universe dati." Sinabi sa kanya ni Monica na nais niyang pumunta sa World Universe at maghanap ng isang tao, ngunit hindi tinukoy kung sino. Itinago ni Ambrose ang mga salita sa kanyang puso sa lahat ng ito. Pupunta sa World Universe. Agad na natigilan si Lord Kenny. Kinagat ng labi ni Monica at marahang inaalo si Ambrose bago marahang sinabi kay Lord Kenny, "Lord Kenny, matagal ko nang alam na si Daryl pa rin. Ilang araw na ang nakakalipas. Dadalhin ko na si Ambrose ho sa World Universe at hahanapin siya." Sa sandaling iyon, ang isip ni Lord Kenny ay blanko. "Mahal, kaya alam mo na hindi siya patay. Sisihin mo ba ako sa dati kong sadyang pag-block ng balita?" Mahinang tumawa si Monica at marahang sinabi, "Paano kita masisisi? Na-block mo ang balita dahil natatakot kang baka umalis ako, tama?" "Oo." Namula ang mga mata ni Lord Kenny at hindi mapigil ang hawakan ang mga kamay ni Monica habang nanginginig siya. "Namiss ka ni L.N.L." Napatingin si Monica kay Lord Kenny at nakita nitong lalaking ito ay iiyak na. Sa sandaling ito ay biglang kumirat ang puso niya habang nakatingin kay Lord Kenny at marahang sinabi, "Alam mo,
ba kung gaano ako kaswerte na makilala kita. Tuldok tandang pananong, naalala ko ng malinaw kung gaano mo ako kalinga sa nakaraang mga taon. Malinaw ko pa ring naaalala ngayon, dahil sa akin nagalit ka ulit sa mga tao talagang naantig ako doon. Alam mo ba sa aking puso, pakiramdam na malaki ang utang ko sa iyo. Mahigpit na hinawakan ni Lord Kenny ang kamay ni Monica at tiningnan siya sana. Mahal. So, aalis ka pa rin. Hahanapin mo pa ba siya? Kabanata 1095, mahal. Masaya talaga ako. Napakasaya kung hindi mo hinanap si Daryl. Hahanapin mo pa ba siya? May pag-asang ekspresyon si Lord Kenny habang tinatanong niya ito ngunit nanginginig ang kamay sa kanyang puso. Nakaharap niya ang mga sari-saring sitwasyon. Ngunit hindi pa siya gaanong kinakabahan sa kanyang buhay bago pa niya mahal ng sobra si Monica at natatakot na iwan siya nito ng ganoon. Hindi magkakaroon ng kahulugan sa pagiging isang Panginoon nang wala siya. Pabayaan ang Emperor dahil ang kanyang buhay ay magiging walang katuturan. Kinagat ng labi ni Monica ang labi nito sa hindi pagkakasundo ng kanyang puso at nakapagsalita na lamang bago manahimik. Sobrang dami ng binigay sa kanya ni Lord Kenny. Maaari ba siyang maging napakalupit at iiwan siya ng ganoon? Agad na nagbago ang buong kapaligiran sa silid. Si Lord Kenny at Monica ay nagkatinginan sa isa't isa. Sa kabilang panig ng mga kalye ng New World Royal City. Sa sandaling iyon, si Lady Denise na pumanaw mula sa sampal ni Lord Kenny ay nagkamalay muli habang dinala siya ng ilang mga aliping babae. Sa sandaling ito ay naaresto ng mga tanod ng Guangping Palace ang maraming tao na nagdudulot ng kaguluhan na humantong sa gulo ng buong kalye. Nasaan si Lord Kenny at ang asong babae na iyon? Hindi mapigilan ni Darice na tanungin si April na may magkasalungat na ekspresyon na maingat na sinabi. Dinala ni Lady Denise Lord Kenny ang babaeng iyon sa Guangping Palace. Ano? Ang asong babae na iyon ay gumawa ng mga nakakapang-iskandalong bagay. Ngunit dinala pa rin siya ni Lord Kenny sa palasyo ng Guangping. Sa pagkakataong iyon, natigilan at nagalit si Denise. Puno ng puot ang kanyang puso. Ang namumutok pa niyang mukha ang nagpapaalala sa kanya kung paano siya sinampal ni Lord Kenny at kinilig siya pagpupuri. Mahusay. Kinagat ng mariin ni Denise ang labi niya. Lord Kenny, you dare hit me dahil sa babaeng yon. Fine, sumigaw tuloy si Denise. Pumunta tayo sa palasyo. Si Denise ay may isang napakarilag na nakatatandang kapatid na babae na tinawag na Dahlia. 2 taon na ang nakalilipas. Ikinasal si Dahlia sa prinsipe ng South Cloud World at naging South Royal Princess. Pagkalipas ng kalahating taon, umakyat ang trono sa trono at naging emperor. Sumunod din si Dahlia at naging emperador ng South Cloud World kamakailan lamang. Binisita ni Dahlia ang kanyang bayan at kasalukuyang nasa New World Palace. Ang New World at South Cloud World ay palaging may magandang relasyon sa bawat isa. Ang New World Royals ay iginagalang siya ng malaki mula noong Dahlia ay ang emperador ng South Cloud World na si Denise ay naniniwala na tutulungan siya ni Dahlia kung sasabihin niya sa kanya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa sandaling iyon sa Imperial Garden, the South Cloud Empress. Hinahangaan ni Dahlia ang mga bulaklak habang sinamahan ng ilang mga aliping babae. Ate, mabilis na lumapit si Denise at marahang tumawag na may mukha na puno ng hinaing. Agad na lumakad si Dola papunta kay Denise nang tumingin sa kanya at tinanong. Ano ang nangyari sa iyong mukha? Kitang-kita ni Dahlia na namamaga ang mukha ng kanyang nakababatang kapatid. Malinaw na siya ay binugbog ng isang tao. Kasabay nito, winagayway ni Dahlia ang kanyang mga kamay upang hudyat sa mga nakapaligid na katulong na alipin na iwan silang mag-isa. Ate, ang aking buhay ay malungkot. Lord Kenny ay na-charmed ng isang asong babae. Hinampas niya ako dahil sa kanya. Naglakad si Denise patungo kay Dahlia na may isang mapait na mukha habang nagrereklamo at muling sinabi sa kanya ang buong kwento. Hinahayaan niya syempre na ang bahagi kung saan niya itinakda si Monica ay nadulas habang pinalaki ang kwento sa pamamagitan ng pag-highlight kung gaano ka-immoral at murang si Monica. Ano?
Si Dahlia ay labis na nagalit at natigilan doon at nanginginig, "Madugong Lord Quenibred. Ang aking kapatid na babae ay walang iba kundi ang mapagmahal at tapat sa iyo. Isang bagay ang hindi pahalagahan siya. Gaano ka manggahas na tamaan mo siya.